mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marami ang nagdurusa. Marami ang nananahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at ikihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Diyos ko, narito na pala kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pagdating. Ay naku, Tiago! Diyos ko, nasaan ka na ba? Diyos ko, Joseph. Diyos ko, maghintay lamang kayo mga bulansa. Nakakainis. Ilang taon akong nagserbisyo sa San Diego. Ngayon ililipat ako sa isang bayan. Napakawalang asal talaga ng mga Indio. Padre, sa Indio din ang may-ari ng bahay na ito. Wala akong pakialam, Wisit. Napakatamad talaga ng mga Indio at makasalanan pa. Di marunong magkumpisal at walang pagbabago sa kalagayan ng bansa. Ngunit maaari niyong masaktan sa kapitan. Padre, sakto nang magsalita. Diba, matalik na kaibigan si Kapitan Tiago at kung hinahanap ko na si Maria Clara. Diba, kaibigan mo rin yung Tumigil ka nga! Para kung sino nagmamarunong, umalis ka nga sa paningin ko! Aba, narito na pala ang matalik kong pinsan at ang kasama niyang si... Walang isos na mag-ibata ng mag-isat. Kinagagal ako kayong makilala. Sige, Sos may bara. Maiwan mo na kita. Saka naman. Kayo mo bang si Padre Damaso? Ang isa sa yung pagpatinigil ng aking ima, si Rafael. Ha? Ako nga si Padre Damaso. Paunan yung ngunit hindi ko man naging kaibigan ng iyong papa. Kilala na pala si Padre Damaso. Handa na ang hapunan. Alam niyo naman, paborito ko ang tinola. Bakit leeg ang binigay niyo sa akin? Samantalang kay Ibarra, masasarap na parte, katulad ng bityo. Wala ka bang mata? Mayroon po, senyora. Ngunit ako'y nakatingin sa inyong bulot ng buo. Don Crisostomo, ilang taon kayo nag-aral sa Europa? 7 taon mo. 7 taon. Naku, baka nakalimutan mo ng bayang ito. Ay, naku, baka ako nakalimutan ng bayan ito. Sabihin mo nga bata, bakit ka pumarito? Bata, pumarito ka dito sa Pilipinas upang makilala ang bayang ito? Alam nating lahat ng mga Indio ang nakatira sa lupaing ito. Napakaliit na bagay ng sinasadya mo rito. Reverensya, huwag kayong magsalita ng ganyan. Mayaman itong bayang Pilipinas, gaya ng inang Espanya. Ha? Ganito na ba ang mga binata ngayon? Nagmamarunong, walang asal, sinasagot ang reverensya parang matalinong magsalita. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating pura. Ganyan na yan siya dati pa. At hindi na magbabago. Patawad, ngunit kailangan ko na umalis. Aba iho, kakarating mo lamang dito. At saka, darating si Maria Clara. Sinundo na siya ni Tia Isabel. Salamat po sa inyong pagtanggap.
Ngunit, kailangan ko na umalis. Babalik din ho ako bukas na bukas din. Senyor Ibarra, nalalaman kayo sa pagkamatay ng aking ama. Pwede mo ibang sabihin sa akin. Wala ka bang nalalaman? Sa pagkakaalam ko, namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Ano? Sa bilangguan? Doon namatay ang aking ama? Baka naman nagkakamali ka lang. Hindi ako maaaring magkamali na ang iyong amay namatay sa loob ng bilangguan. Kaya kapaya niyo para, pinagbinta ang ere at pilubos na yung ipasok sa amin. Paano mo kang sabihin sa akin ang buong at bakit ako ang aking ama? Noon ay mayroong isang kastilang mangmang at masama ang ugali na nangongolekta ng buwis. Nang siya'y nangongolekta, minsan siya napagkatawa ng mga bata. Babe, people! Pigilan niyo nga ako! Baka ako ano magawa ko sa inyo! Hindi ka sabi na! Ikaw, ano sinasabi mo? Ha? Hindi! Tawag ka! Hindi ako papayag na saktan mong bata! Sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito, hinuli ang iyong ama at ikinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Masaklap na karanasan ang dinanas ni Don Crisostomo Ibarra. Ang ama niyang pinagbintangan ng kasalanan hindi naman niya ginawa. Ngunit, hindi ang pagiganti ang agad inisip ng binata. Nais niyang ipagpatuloy ang mga magagandang pangarap ng kanyang ama. Si Kapitan Tiago, isa sa mga pinakamayaman na mananakal sa Pinondo. Siya ay masanurin, relihiyoso at mapolitika. Malapit sa simbahan at pamahalaan. Malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay inilaan niya sa abuloy sa simbahan at pagbibigay suporta sa mga pampublikong okasyon. Clarita, sa palagay ko, dapat ka nang pumunta sa Malabon. Dahil hindi na nagsiservisyo ang inyong si Padre Damaso sa San Diego. Sige, magligpit ka na ng gamit at magpaalam sa mga kaibigan mo. Ano ka ba? Masaya ang anak ko sa San Diego. At sigurado akong masisiyan siya doon kasi nandun si Ibarra. Ah, tama! Maria Clara! Gusto mo? Nakalimutan mo na ata ako. Sigurado ako marami ka nakitang babae sa bansang pinuntahan mo. Ikaw ang aking laging iniisip. Ikaw talaga, hindi kita nakalimutan. Naalala ko pa ang mga oras na nalaro tayo. Sinabihan nila ako nakalimutan kita, pero hindi. Hindi kita nakalimutan, Crisostomo. Bukas, Todos Los Santos, itong mga bulaklak ialay mo sa iyong mga magulang. Crisostomo, hindi na tayo nakalipas sa ilang araw na asahan Sana malayo sa piling ko. Ayoko na! Napakasela naman ito! Oo nga eh, bagong libing pata yan. Tingnan mo nga, may buhok pa! Ang
Talumpong araw pa lang nililibing, pero pinalipat na agad sa libingan ng mga Chino. Ngunit umuulan na at walang ilaw, kaya pinarad ka na lang sa ilog. Ha? Ibig mo bang sabihin na ipinahukay pa ang isang tao para ilipat sana sa sementeryo ng mga makasalanan? Oo nga, tiyak na may malaking kasalanan ng tao ngayon. Dumating na si Crisostomo at ang kanyang alalay. Nasaan ba rito? Sa likod po ng malaking cross, senyorito. Malaking cross. Dito ba? Ngunit hindi po dito ang natatandaan ko, senyorito. Sandali lamang po at aking itatanong. Alam mo ba kung saan itinirik dito ang malaking krus? Ayaw malaking krus. Sinunog ko na yon. Ano? Bakit mo naman ginawa iyon? Napagutusan lang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin ng malaking kura, dadalhin ko raw to sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Huwag kayo magalit, senyor. Masyadong mabigat ang bangkay na yon. At umuulan pa ng gabing yon. Kaya pinaanod ko na lang sa ilog. Ano? Itinapon? Isang kabaliwan ang iyong ginawa! Ikaw! Di ko tigong ang paring ng bayan? Anong karapatan mo ipahukay sa libingan na aking ama? Binata! Hindi kita naiintindihan. Wala akong pinuhukay dito. Sinungaling, ha? Nagkamali ka sa paghukay ng ama ko? Nagkakamali ka. Hindi ako nagpuhukay ng pagkain ng ama mo. Ang pinalitan ko pare ay si Padre Damaso. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kuya, magkano ang kita mo ngayong buwan? 2 piso. Bakit ba? Nais ko sanang bayaran mo ang utang na kinakapot. Sira ka ba, Crispin? Kahit 1 taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran iyon. Wala akong ninakaw. Wala akong ninakaw. Kapag na naman to, ninay. Tahan na, Crispin. Hindi naman maniniwala si Inay. Tahan na. Mawalan na. Basilio, may multa kang 2 riyal dahil hindi sa tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo sinasauli ang ninakaw mo. Wala po talaga akong ninakaw. At magsisinungaling ka pa? Kuya! Crispin! Para sa akin mga yan, ate. Para ito sa kura. Nais ko sana siyang makausap. Isa rin ka kura ngayon. Pero saan ka ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko na si Crispin. Crispin? Ganun, ikaw rin na naman nagakaw. Di ba tapos pag napang na bata kayo na yung Crispin? Nagusan pa ako ng mga kura na pumunta sa kwartel at nagsuntok. Sa kasimayan, papunta na ang mga guardia sa bilisay ng tahanan upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi! Hindi magnanakaw ang anak ko! Hoy! Hindi na mga magnanakaw! Huwag mong iyakan ang mga anak ko! Wala akong papala sa kanila sapagkat nagmano sila sa kanilang ama. Crispin? Basilio? Mga anak ko! Punta na kayo sa aking dampa! Basilio? Crispin? Basilio? Mga anak ko! Ano to? Damit ni Basilio? Dugo? Bakit sugat na ng anak ko? Dugo ng anak ko? Ang anak kong magnanakaw? Ako ang ina ng magnanakaw.
Ibarra, ikaw naman maglagay ng panitanan dito sa ibabaw ng bato. Lasisi ako, gabay natin. Isang maling galaw mo lang, Ibarra. Tiyak, napatay ka. Elias! Mag-iingat kayo, senyor. Hindi lamang ito mangyayari sa inyo. Sa ako na lang sasabihin sa inyo ang lahat. Sandali! Ano nangyari sa taong to? Muntik na kayong patayin ng taong iyan. Ngunit siya rin na biktima ng kanyang masamang balak. Ganon. Ano nang babalik sa kanya? Paumahin ni Senyor Ibarra. Hindi ba't pinagtangkal niya ang iyong buhay? Oo nga. Ngunit, lumaang na ang tao ito. Ano ka para sa kanta ba ang gusto niyo matanggap ito? Pinapatawag ko siya. Bait-bait niyo talaga! Mabuhay ka, Crisostomo Ibarra! Magandang hapon, Padre Damaso. Gusto mo ba yung pinagawa mo maaral? Siyempre naman naman ito. Di man lamang niya talaga ako binati sa aking pagdating. Kala mo kung sino umasta. Nakarating lang siya ng Europa. Kala mo kung sino na. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Alam mo lang gaano na ako nagtitig sa kura na yun. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo? Disente, ngunit hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Tama lamang na siya'y pinarusahan at mamatay sa kulungan at Ngunit, hindi ko na matitiis tong kahihiyan na to. Kakayaan ko kayo isutuin ako. Pero wag na wag ang isutuin nyo aking ama! Magulustili ka, Ibarra! Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo! Ano? Alagad ng Diyos to? Ha? Siya ang nagdala sa libingan sa aking ama. Ganito ba ang alagad ng Diyos? Ha? Gusto mo, iusap, huwag mo sasaktan si Padre Damaso alang-alang sa akin. Nara, hindi ba kita mahal? Kita mo yung tubo nito tumatagas sa sanin. Hindi ako malim. La 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 la. Crispin? Basilio? Mga anak ko? Sino yung kumakanta? Ako! Ang baliw! Galing niyo siya dito. Ako sa niya. Pakantahin niyo siya. Okay, baliw! Mawit ka! Awit! La 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 la. Magaling. Mga Carlos din, maaari na kayo umalis. Opo, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Hindi ako baliw. Sumayaw ka? Ah? Sumayaw? Oo, gayahin mo ko. Sumasayaw ang matandang baliw. Hoy, hindi ako baliw. Ikaw ang baliw. Ha? Hindi ako baliw. Ha? Baliw ako? Ha? Oo, ikaw ang baliw. Ikaw. Hindi. Oo, ikaw nga. At inuutusan ko pang sumayaw. Ayoko. Ayoko sumayaw. Baliw lang ang sumasayaw. Sabi ng ikaw ang baliw. Ikaw talaga. Baliw. Baliw. Subsolusyon! Ano ba itong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Tuturuan ko na leksyon ng baliw na to. Tumigil ka nga! Hindi ka na naawa! Masira ka rin talaga, no? Oh, doon yung Victorina. Ayun pala. Magandang araw, Kapitan Tiago, Ate Isabel. May kasama kayo. Oo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Vidal. Magandang hapon din sa'yo, Rico. Kamusta na sa kalagayan ng Marta Clara? Wala naman po pagbabago doon. Tuloy niyo sa kanyang silid. Sige, may mo muna kayo dito. Iha, kamusta na iyong kalagayan? Magandang hapon, Padre Damaso. Nasaan siya? Kung siya sa kanyang silid. Morgan Clara! Maraming salamat po sa pagbisita, Padre Damaso. Lagi sa kong nag-aalala sa iyo, Rina.
magpagaling ka kaagad. O sige, magpahinga ka muna. Opo, Padre. Padre Damaso, Victorina, sino yung kasama mo? ang totoo po na kanila ko po siya gusto ipakilala sa inyo, Padre. Siya po si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayan. Inaanak ng aking kayaw? Ikaw na nga ba ang inaanak ni Carlicos? Opo, ako nga po, Padre. Naku, mas nakita din kita iyo. Ako rin po, Padre. Matagal ko na po kayo dito makilala. Nandirito po siya upang mag-unat ng mapapangasawa, Padre. Papangasawa? Madali lang yan. Maghintay ka, imo. Pwe, ano ba yan? Ang parang mga dumadaan. Hoy, na bandera, kami ba yung pinariringgan mo? Bakit? Natatamaan ka ba? Ah, anong sinasabi mo, na bandera? Baka gusto mo lakundi ang kulit mo buhok. At baka gusto mo plantuhin ko ka. Hoy, matandang mangkukulam. Kung makapagsalita ka, akala mo sino maganda ka. Anong sabi mo? Gusto mo mag-toast tayong dalawa? Hindi kita huurungan. Pwede ba kayo tumigil na tayo? Para ko mga bata. At paras pagsabihan mo yung asawa mo pang magkukulam. Hindi ka lang isang babae. Tara na, Victorina. Wala tayong mapapaladyaan. Ang kapal na mukha mo! Pilay na peke manggagamot! Senyor Ibarra. Oh, Elias. Di pag-aalas akong nagaganap na kayong panalapasing nagpasimunong ito. Senyor Ibarra, i-expose ninyo inyong sarili. Malis na kayo sa lugar na ito. Sino? Hindi ko po alam kung sino yung pangalan ko, senyor. Anong dapat kong gawin? Handa po ninyo ang inyong mga papeles at sunugin po ninyo ito. Magtungo kayo kahit saan. Yung hindi na nila kayo masusundan. Alam ko pong mahirap na lamang umayos ng basta-basta dito sa bahay na ito. Ngunit, wala na po ibang paraan. Maraming salamat. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Kami yung alagad ng batas. Ikaw ay estado. Bara. Bakit? Basta, sumama ka sa amin. Crisostomo, Mahal ko! Ano ko ni Alis makatakas? tawarin mo ko, mahal ko. Mahal. Hindi masama mo ako sa'yo. Ngunit ako, patawarin mo. Hindi na ako nang sa'yo. Ngunit taksito lang. Hindi, huwag kang humingi ng tawad dahil sinisigurado ko kapag nalaman mo ang ama ko na ang aking ama ay iyong pinasusundangan si Padre Damaso. Lagi mong tandaan, kahit nasan ka man, ikaw lang iibigin ko ang sosto mo. Saan tayo tutungo? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, senyor. Tapos, at umuwi ko kayo ng tahimik sa ibang bansa. Ako lamang? Bakit di tayo magsama? At magtuloy na tayo bilang magkapatid? Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng aking mga ninuno at para mabayaran ko ang mga tulong na binigay mo sa akin. May paparating! Ligtasin niyo ang inyong sarili. Ililigaw ko sila. Huwag, Elias. Labanan natin sila. Magkita tayo sa Norte Buena sa tabi ng puntod ng inyong lolo. Hindi ito maaari. Ibarra! Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin, anak ko? Wala na siya. Patay na si Crisostomo. Patay na ang taong mahal ko. Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang mahal ko. Wala nang iba pa. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit, Kung itutuloy mo pa ang kasalan namin dalawa, magpapakamatay ako. tawarin mo ako, Iha. Tawarin mo ako. Kung pumasok ako sa inyong lugaran. Dalawa lang ang pagbibigyan ng lugar. Kung kayo lang ang makakatawa.
ba ang kaparusahan sa lahat ng mga nagawang kasalanan ko? Inat? Inay? Sino ka? Ako po ito, si Basunda Inay, anak mo. Anak? Hindi kita kilala. Hindi kita anak. Inay, huwag po kayong matakot sa akin, Inay. Basilio? Opo, Inay. Anak ko? Inay? Inay? Inay, huwag... Sino po kayo? Iyo, anong gusto mong gawin sa inay mo? Gusto ko po siyang ilibing, kaso wala po akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. Malapit na rin ang kamatayan ko, iho. At sa sandaling mangyaring iyon, sunugin mo ang aming mga katawan hanggang sa maging abo. Pagkatapos, maghukay ka at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Mamamatay akong hindi nasisilayan ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Parang tanga